Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon may tatalakayin tayo patungkol sa mga kits natin. At saka yung may nagtanong kasi mga lods. Let it, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Nataliyunan na natin yung para tuloy-tuloy tayo doon sa kasi may nagtanong mga lods. Ano yan yun na yung patungkol sa raffle mga lods. Tuloy-tuloy lang yan sali na kayo, 3 pares ang papremyo natin sa raffle. Tapos kasabay nun mamimigay tayo ng kits. Pag yung sumobra sa kota, nakuha na natin yung dapat makuha sa patuka natin. Pag sumobra, magdadagdag pa ako ng kits na ibibigay mga lods. Ngayon yung makakakuha yung sasali sa raffle mga idol. Okay mga lods, sana sali kayo sa halagang 100. Apat na na yon entry. May entry na kayong 4. Tapos di ko alam kung may nanalo, kung tatanggalin ko ba yung pangalan o kasali pa rin siya sa libre. Kasi kung ako tatanungin nyo, bahagi yun kasali pa rin dapat. Pero na yun, tsaka ako napag-isipan kung kasali pa o hindi. Tapos comment din kayo mga lods kung ba halimbawa may nanalo na, tapos may pamimigay tayo, kasali pa ba yung nanalong 3 pares, yung kasama sa entry, o hindi nakasali sa ipaparapol nating libre mga lods. Mga lods, totally makakasali yung yung kasali sa entry. Kaya pag konti lang kayo, swerte nyo. So ngayon may nung kalods natin na paano daw yung mga subscriber. Totally lahat naman yung subscriber, kaya lang nandun lang sila sa dun sa entry. Pero biyahan nyo pa isang araw ang gagawin ko sa susunod, magpaparapol tayo ng entry, tapos sunod yung sa dun sa libre lahat, kasali lahat. Ayun, ganun na lang mga lods. Ayan mga lods, tapos yung mga sumasali, comment kayo kung saan yung area nyo para alam ko kung ano yung tatakbuhan natin. Tsaka importante yan kasi para pag i-deliver mga idol. Okay mga lods, ituloy na natin yung sana sali kayo para ma-out na natin tong mga Tapos yung kumuha ng ng mga kits mga lods, available na pwede na kayong mga gustong kumuha na bumili, pwede na yun mga lods. Pag pumunta kayo rito, mas mura, mas mababa siya. Ngayon pag yung i-deliver 3 pares bago i-deliver so yan, may discount pa rin mga lods, huwag kayong mag-alala. Okay, siguro yun lang mga lods. Meron lang akong kasi nga nagkamali ako ng bigay ng number kay yung isang kalods natin, kasi wala ako sa bahay noon Ang naibigay ko yung number ko, pati ako nagulat nung nakita ko, kaya natawa tuloy ako. Ang naibigay ko yung hindi verified. Kaya mga lods, pag tataya kayong Gcash, yung nasa description, click nyo lang yung description o yung channel, nandun yun. Click nyo yung more, yun, lalabas yung messenger at saka yung number. Pag naka Gcash na kayo, yung number na yan kung sasali kayo, tapos i-capture nyo, i-send nyo sa juniors pabalan yan. Totally gumawa na akong video nyan para maiwasan natin yung pagkalito, kasi sabi ko nga sayang kasi hindi pa verified yun Ngayon tinatry kong i-verify yung number na yun, baka kung sakali kung magkamali man hindi pa rin sayang. Tinry ko, hindi pa lumalabas 3 days pa. Okay mga lads, yun lang. Tapos punta na tayo doon sa tanong ni Gian.
Tanong ni Giannis yan. Ang tanong niya ganito mga lods. Tanong ko lang lods, sabi niya, ano dapat pwedeng gawin sa mga parakeets kapag may sakit sila? Kasi parang mga ibon ko, sabi niya, parang basa lagi ulo at nangihina lods, sabi niya. Ano po ang tamang dapat gawin? Sabi niya, salamat. Thank you. Hindi totally. Pag although hindi niya na iyan mabuti, ang sabi lang niya, basa yung ulo. Bakit basa ulo, lods? Baka ibang ibon yan, lods. Basa ang ulo tapos nangihina. Baka ibang ibon to, lods. Basa ang ulo tapos nangihina. Pambihira. Tuloy ako. Inaalala ko ang green jokes eh. Baka nanlalambot din yan, lods. Ay, ibang ibon yan pag ganyan. Although lang yan mga lods. Biro lang yun sa akin. Huwag nyo tatawa lang ako kasi bakit kasi karamihan lods. Kaya natawa ako. Karamihan sa ibon basa ang puwet kasi nagtatae. Di ba no? Yung sa'yo iba basa ulo. Totally wala pa akong na-experience na ganyan Nabasa yung ulo tapos nangihina. Kasi ang ibon, kahit sabihin mong nasa area siya na mainit, hindi mababasa ulo niyan O baka lang, maring naliligo yan o akala mo laging basa ang ulo. Hindi ganon. Siguro yung balahibo niyan dahil may sakit, parang nagmomolt, yung lisag kumbaga. Pag kasi ang ibon mga lods o yung parakeets may sakit, nangangalisag ang balahibo niyan. Alam mo yung hindi siya makinis, parang alsado ganon. Baka ganon yung ibon mo. So pag ganyan ang ibon, totally may nararamdaman yan. Ngayon hindi mo lang na rito kung ano yung eksaktong sakit ng ibon mo. Ang mailagay mo lang dito sa totally sa messenger to mga lods basa yung ulo tapos nangihina. Tingnan mo siguro mag-chat ka na lang. Sana lods mag-comment ka sa YT para nakikita ng mga kasama natin. Para kung sakali may mga kaso silang ganyan sa ibon, so makakatulong tayo sa kanila. So ganito. Obserbahan mo yung ibon mo kung parang hinihingal. Ayan. Alam mo yung parang hinahabol yung hininga tapos lisag yung balahibo. Yan, nangihina. Ibig sabihin yan, lods, pag ganyan yung ibon mo, nakakain tayo ng daga yan. Tayo ng daga o tayo ng ipis. Kalaban ng yan, kalaban ng ibon yan. Particular sa African yan, basta sa mga maliit na ibon, kalaban yan. Toxic sa kanila yan. Kasi yung tayo ng bubuit, mas lalo pag nakain niya yung tayo ng tayo ng daga, yung malaking daga. Yan, isang butil lang yan, todas na ibon mo, lods. So yan, pag nakakain ng kasi ng tayo ng daga yung o ng tayo ng bubuit, yung ating mga alaga nagkakaroon ng going light. Yung going light na tinatawag, yun, unti-unti papayat ang ibon. Tapos lisag ang balahibo. Yun nga, yan, nangihina. Tapos parang hinihingal. Yan. Ibig sabihin na toxic sa tayo ng yan, ng daga, ng bubit, Kasi karamihan naman nakakapasok minsan sa kids, yung bubuit Maring nanginain yan sa sa patukaan, nataihan. Ngayon, umaga, hindi siyempre lalo sa akin, hindi ko naman tinatanggal talaga yung kinabukasan ko na tinatanggal yon. So, pag may nakapasok yan, tapos nakakain niya ng alam naman yung daga, habang kumakain yan, tumatae rin yan Tapos nakakain yan, yun, may tendency na magka-going light yung mga ibon mo. Ngayon, ang masaklap dyan, baka lahat yan.
Lalo na kung walang ano yung ibabaw ng kulungan mo, walang takip. Minsan kahit hindi nakakapasok sa cage yan, nakakatungtong naman sa taas, natataihan naman yung inuminan o kaya yung patukaan o kaya lalo na ako may sapin yan lalo pag inakay pa, nakakain ng ibon yun. Kaya minsan magtataka ka, biglang namamatay ang ibon. So may going light yun. Yun lang yung nakikita kong ano yung parang ano, pangit yung balahibo na parang basa. Tapos nangihina. Kaya yan, ano yan, tendency going light yan. Kasi yung one eye cold naman, ano yun eh, sa mata yun, Lods eh. Sa mata yun kasi yung one eye cold, yung isang mata parang nagmumuta. May nabibili namang gamot dyan, mag-research ka lang. Search mo lang, one eye cold ano, for birds. Yan, makikita mo. Ako nga, particular kasi hindi ako sa cellphone lang ako, Lods, kaya hindi ako hindi ako maka-research. Pag ano, i-research mo, mayroong nabibili niyang ano, gamot. Pinapatak yun. Pinapatak lang yung ano na yung gamot. Okay, kung may mga bilihan ng ano dyan, sa mga ano, yung bilihan ng mga sa pet market, pet market. Sa mga bilihan ng mga seeds, minsan, meron yan eh. Sa mga anuhan ng mga manok, yung diba, yung mga sabongero, may mga bilihan yan. May mga gamot yan na nabibili. Baka meron yan. Alam ko sa ano eh, yung gamot sa one eye cold, pwede rin yan sa ano eh, sa manok eh. Kami tendency meron yan dyan sa mga ano, kung meron malapit sa inyo. Ngayon, pag wala, sa Lazada lang yun. Kung one eye cold yung ano, Lods ha, yung sakit ng ibon, no? Pero tingin ko hindi eh. Kasi sa mata lang yun eh. Ngayon sa'yo nangihina. May tendency ano yan na nakakain ng tae yan ng ano, ng bubwit. Kaya nagkaganyang ibon mo. Kaya lagay ko sinasabi mga Lods, dapat may takip eh. Kung hindi napapasok ng bubwit, may takip yung ano, yung pinakatap ng kulungan. Kasi kung mataas nga, eh nadadaanan naman ng daga, useless yun mga Lods. Dapat may takip pa rin yun. Para makatungtong man ng daga, tumae man, hindi matataihan. Kasi ako mga Lods, may mga takip yun eh. Pag minsan tinitingnan ko, may mga tayo ng bubwit eh. Kaya maganda yung safe na rin mga Lods. So ngayon, kung ang tanong mo kung anong pwedeng gawin, di ba na? So nakakalungkot masabihin mga Lods kasi nangyari sa akin yan. Kung going light yung sakit ng ibon mo, napakabihira ang nakakasurvive dyan. Napakabihira. Ang dami kong ginawa dyan, wala eh. Hindi umubra. Tsaka parang walang nakakasurvive dyan. Pag going light yung ano, kasi ano yung unti-unti pumapayat. Kakain naman siya pero wala rin. Hindi rin nakaka-recover. Tatagal yung ibon pero mamamatay din mga Lods. Ayan. Isa yan sa delikado sa ibon. Yung going light na yan. Kasi ako, ilan yung ibon ng ganyan? 3 yata, 2. Walang nakasurvive. Isang araw makita mo, wala na, patay na. Tapos, isa pang sa ibon natin, mga sakit ng ibon Lods, para at least aware ka na, yung over naman sa pakain, yung sa pola, yun nangyayari yan sa mga hen. Pag nasobra sa pagkain, nagkakaroon ng taba sa puwet, yun. Minsan, lalo na pag mature na, lalo na yung mga pares, di ba, maliit lang yung cage niyan. Tumataba yung nagkakaroon ng taba sa puwet. Ayun, pag may itlog yun, kasi magme-mate yan eh. Pag may itlog, hindi makalabas. Kaya minsan, may tendency mabasagan ng itlog o hindi makalabas ang itlog. Kailangan na lumabas, tapos may masusundan pa. Yun, kinamamatay yun. Kinamamatay ng ibon yun, mga Lods. So, yung may solusyon, yung
Yung sa pola, may solusyon yan. Ang gawin mo lang kung meron kang flying cage, o kaya kung meron kang parang, kasi ako meron ako dito yung cage tapos may naka-cage pa uli, nakakatayo ka. So pag may ganun ka, kagaya sa akin na parang malaking hawla na pwede kang pumasok, pakawalan mo yung ibon doon, tapos paliparin mo ng paliparin. Pag dumapo, paliparin mo uli. O pag pagod na, ikulong mo na. O kaya pagpahingayin mo muna pag pagod na. Kasi baka biglang uminom, todas yan. So pag napagod na yan, kahit mga 5 minutes, lipad na siya ng lipad. O tapos pag nakapahinga, kulong mo na. Araw-araw yun, Lods. Siguro isa o hanggang 2 linggo, gagaling yan. Kasi sa kakalipad, matutunaw yung taba nun. Parang in-exercise mo siya. Kaya yun, karamihan naman sa nagkakaroon ng sapola, yung nasa maliit na cage. Pero yung mga malalaking cage, malayo magkasapola yan. Kasi yan malaki yung nililiparan. Kumbaga na-exercise. So yun yung pangalawang mga tendency, sakit ng ibon. Yung isa naman, yung pangatlo, yung skull mite. Although isang mite, di ba, no? Normal na kuto, pero napakabihira naman nun. Tsaka madali yun, yung kuto, sprayin mo lang, wala na yun. Kumbaga, wash out lang ang katapat niyan. Basta ako kasi buwan-buwan. Minsan nga, every 2 months na ako nag-spray eh. Kasi wala namang yung mga ibon natin. Pero binubugahan ko yung kulungan. Every 3 weeks, so 1 month yun. Pag medyo napansin kong yung mga alaga ko, kamot ng kamot, yun. Pati sila, i-sprayan ko, tapos tatanggalin ko yung mga patukaan, inuminan. I-sprayan ko sila, kasama yung kulungan buo. Ayan. Tapos yung mga patukaan, lilinisin ko yun. Pati yung bagsakan ng pupo nila, ini-spray ko yun, lilinisin ko lahat yun. So, ganun lang yun. Pag sa kuto, sa mite. Ngayon, yung skull mite naman, iba naman yun, Lods. Skull mite, kumbaga, nasa bungo. Nasa bungo, minsan nasa paa. Ang palatandaan namang may skull mite yung ganun din, pumapayat din. Kumakain naman, pumapayat, tapos lisag din yung balahibo. Matamlay. Ito, baka may tendency, ganito yung alaga mo. Yung palatandaan ng may skull mite, tingnan mo yung sa may sirinya, sa may ilong, siya, parang pangit, parang basta pangit siya, parang may galis-galis, gano'n, parang nagbabalat, parang may mga bukol-bukol, yan. Tapos tingnan mo yung paa, gano'n din, pangit yung paa, kasi ang normal na paa ng makinis yan. Pag hindi makinis, magaspang siya, so ibig sabihin may skull mite yung mo, Lods. So ako, meron din akong ibon na ganyan, si Ibana. Ang pangalan nun, Ibana, mga Lods. Kasi kaya tinawag kong Ibana yun, kasi nahalin tulad siya kay Ibana Alawi, kasi magandang ibon yun. Kasi Ibana, maputi yun, maputi din. Ang pagkakaiba lang nila ni Alawi, ni Ibana, tao si Ibana. Ito ibon. Pero maganda siya, kaya sabi ko tawagin kitang Ibana. Ayun, namatay yun si Ibana. Kasi noong mga panahon na yun, mga Lods, hindi pa natin alam yung mga sakit ng ibon. Hindi pa ako nagre-research. Kaya madalas tayong mamatayan ng ibon noon. Kaya yun, nung nag-research ako, sabi nung yung petroleum jelly. Diba, no? Sabi, petroleum jelly. So kaso, malala na yung skull mite niya. Kumbaga, kalat na. Nung nilagyan ko petroleum jelly, talagang kamot siya ng kamot hanggang sa yung sarili niya nasusugat. Siguro, hindi mapakali sa dahil may petroleum jelly. Yun, namatay din yun, mga Lods. Hindi siya tumagal. Na namatay siya. Pero kung maaga-aga sana yun, maagapan ko kasi kaya namang gamutin. Pag nakita nyo dapat chinecheck nyo rin ang ibon nyo. Pag medyo magaspang yung sa may sirinya, yung sa may ilong,
Sa parting ulo, tapos yung paa. Pag magaspang, spray nyo kagad dyan para mawala yung sakit. Tapos pahiran nyo ng ng petroleum jelly, manipis lang, lalo na yung paa. Yan, kakalat yan sa may ilong yan. Pahiran nyo lang yan, manipis lang. Parang nagpamada ka lang, ganon. Alam nyo yung pamada, mga lods, yung gamit ni Elvis Presley nung araw para kuminis yung ulo, di ba, no? Gamit ng mga tatay natin nung araw. Yun, ganun yung petroleum jelly. Parang ganun lang ang kaskas. Huwag masyadong makapal kasi may irita yung ibon natin. So yun lang yung mga alam kong possible na sakit ng ibon. Na minsan pag malala na, wala na remedyo. Yung going light, ako walang nakasurvive sa mga dyan Kahit maraming nagsasabi, walang nakakasurvive. Kaya kung yung ibon mo, para maiwasan yan, may takip dapat yung, may bubong. Hindi nadadaanan ng daga. Hanggat maaari, hindi napapasukan ng daga kasi peste yan sa toxic ang tayo ng daga, mga lods, lalo na yung bubuit. Yun lang yun kasi yun ang madalas nagiging sakit ng skull mite at saka yan yung going light. Yung one eye cold nga, wala pang nangyari sa akin ganyan sa mga parakeets ko. Yung yung nabili kong kits, mga lods, meron siya. Minsan gagaling, minsan babalik. Siguro dahil tinawag na one eye cold kasi baka yung panahon. Minsan okay naman yung mata, minsan hindi. Kaya pinabayaan ko lang kasi masigla naman yung ibon. Pero pag yung talagang nagsara na yung mata ng ibon mo, huwag mong pabayaan, mga lods. Kasi sa akin, lang naman minsan mild lang, kaya okay lang yun. Minsan gusto kong bugahan ng sana, kaso baka mabulag pinababayaan ko na lang kasi mahirap siyang ulihin, mga lods. Baka umilap Kaya naman siya, hindi naman siya masigla naman yung ibon, kaya gagaling hindi kaya tsaka hindi siya malala, kaya pinababayaan ko lang. So yun lang, mga lods, yung base sa karanasan ko, yun lang yung tinawid ko sa'yo. So para maiwasan yan lahat sa mga alaga natin, kung sa kuto, irregular mo mag-spray ka. Yan. Kasi yung skull mite nga yan di ba, nasa skull nga lang. Kuto pa rin yan. So regular na spray kahit 3 weeks o 1 month sa mga cage mo. Alisin mo lang yung patukaan. Ito bawal sa mga lods, sa ang pag-spray sa mga naglilimlim. Bawal yan kasi baka mabasa yung ibon mo, mabubugok yung mga itlog niya, o kaya yung inakay, may irita yung mga yon. Siguro kung halimbawa naglilimlim yung itlog mo, yung itlog mo yung ibon mo, ang gawin mo, ipaposter mo muna yung yung mga itlog niya. Kung meron kang ibang breeder na gusto mo siyang isprayan, kasi pag in-spray mo yung naglilimlim, sayang yung niya, mga itlog niya. Ganun yun, mga lods. Totally ingat. So yun, spray yung yung kulungan, tapos ibon. Iwas lang sa mga breeder, Tapos sa pinapakain, mga lods, kasi baka yung pinapakain natin toxic sa kanila, lalo na sa mga gulay, di ba, minsan tatalakayin natin kasi mahaba pag iwas yan yung mga pinapakain. Minsan natin yan, i-back up natin itong tanong na to. Siguro si Lods siguro lang kung bago pa lang kasi kung veterans ka ng mag-ibon, yan, may iwasan mo yan, Lods So pa, yung one eye cold, normal yan kasi pero bihira yan tumama sa ibon, mga lods. Napakabihira.
Scalmite, spray lang yan. Para maiwasan, spray. Tsaka yung mga mite na yan. Spray lang yan para maiwasan. Sa going light, tayo ng mga taga, lagyan mo lang bubong. Tapos secure mo na hindi sila napapasok ng bubwit. O, yun lang yun. O, tapos meron pang isa mga lods. Yung, ito, bihira to. Nangyari sa ibong ko to, nung marami na ibong ko. Ayan, natumbahan ako niyan, ano. Sobrang init naman. Na ano siya, na heat stroke siya, yung ibon. Totally, biglang bagsak. Pag bagsak, patay talaga. Una, ano muna eh, nakakaano pa eh, nakakalipat pa eh. Ayun, nung tinignan ko nung gabi, saglit lang, wala na. Sabi ko, stroke talaga yun. Hindi lang sa tao nangyayari yun, pati sa ibon. Pero bihira yun. Napakabihira. Tapos ako, nangyari din sa akin mga lods. Inatake naman yung ibon. Yung kala nyo, walang inataking ibon, meron. Maring, si ano yun, mataba kasi yun. Si Kikay, yan, yung ibon ko na yun. Ganda pa namang ibon nun, ano yun eh. Palo yun eh, si Kikay. Yun, natumba yun. Tapos, yung karanasan ko rin, dahil naglalason tayo sa daga, nakapatong na yung ano, kumbaga secured yun eh. Daga lang ang pwedeng umakyat doon na yung malalim yung lagayan. Imposibleng ano yun, imposibleng matumba kung daga lang. Kaso, ang umano pusa mga lods, inakyat ng pusa, yun, nataob niya yun. Pagkataob niya, may pumasok sa kulungan, ayun. Parang tumalsik yung ano. Gabi yun, nakala ko tubig yung bumuhos, yung pala yung lason. Kaya yun, kinabukasan yung ibon ko, siguro umaga na nakakain yun eh. Saglit lang. Nagkikisa yung ibon eh, naawa naman ako, hindi ko na binidyo mga lods. Pero ano yun, na-i-video ko yun yung patay na siya. Pero yung nangingisay siya, hindi ko binidyo kasi naawa ko eh. Parang napakasamang ano yun, na imbis na malungkot ka, nangingisay yung ibon mo eh, ibibidyo mo pa. Mas lalo naman siguro pag tao eh na naghihingalo na, ibibidyo mo pa eh. Ang tawag ko doon, masamang tao yun pag ganyan. Lalo na kung mahal mo sa buhay eh, naghihingalo na, ibibidyo mo pa. Masamang tao yung ganyan mga lods. Huwag na huwag niyong gagawin yan sa mga mahal nyo sa buhay. Masama yan. Dapat nga maawa ka, manalangin. Pag nakita mong ganyan, kung tao yan, manalangin ka, hindi video. Kagaguhan yun, kaya huwag niyong gagayahin yun mga lods. Kasi may taong ganun, may kumuhang ganun. Kaya masamang tao yun ganung klaseng tao. Kaya ako nga, ibon lang mga lods eh. Ano na durog na ako eh. Tao pa kaya, di ba no? So yun lang mga lods. Yun lang yung pwede kong ipayo sa mga ibon natin. Di ba mga lods, kasi kahit ibon lang yan mga lods, may buhay din, di ba no? Huwag tayong gagaya sa iba na kasi may nakita ko rito, alaga ng aso. Tapos aso niya, hinahataw ng 2x2, sinisipa. Yun, alam nyo na kung anong klaseng tao yan. Hindi tama yan, mga ganon. Kung mamaltratuhin mo yung hayop, huwag ka na mag-alagang hayop, di ba, no, mga lods, Naalala ko lang tuloy yung ganong Ano yan, kaya tayo nag-pet, mga idol, Yung tanong ni Lods, kita mo, ni Giannis. Total, tawagin na lang kitang Gian, Lods. So, kaya siya nagtatanong, sabihin, mahal mo, ibon mo. Di ba, no? Kaya ka nagtatanong, kasi kung di mo mahal yan, wala, pababayaan mo lang mamatay yan. Di ba, no? Kaya kung mahal niya yung alaga niya, nagtatanong siya ng solusyon. Dapat ganun tayo, mga Lods. Kasi may buhay din yan. Kaya kung hindi natin kayang alagaan, huwag na tayong mag-alaga, mga Lods. Di ba, no? Ba't ba tayo napunta ron? May naalala kasi akong isang masamang tao na naghihingalo yung mahal sa buhay binidyo pa. So hindi niya mahal sa buhay yun. Totally, masamang gawain kasi yung kamote na yun. Iwan na natin mga lods sa baka kung saan tayo mapunta. So yun lang mga idol, si Gian, sana meron ding, kung meron ganun ding kaso kay
kay Gian. Sana makatulong din tong video na to na tanong niya. Yan, napahaba na tuloy tayo mga lods. Okay mga lods, hanggang dito muna at lagi kong sasabihin, kung may nasabi naman akong nakakasakit, to yung hindi pagpasensya nyo mga lods, siguro tatama lang yun sa mga dapat tamaan. Yan, ganun lang siguro yun mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.